Tapusin na ang binubuong Code of Conduct sa South China Sea. Isa yan sa panawagan ng Pangulo sa ASEAN Summit na pinaburan naman ng Japan at South Korea. Sagot ng China, huwag magkampihan. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, sa harap ng kanyang mga kapwa-leader sa ASEAN, nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na dapat masunod ang international law sa South China Sea at hindi hayaang makompromisong kapayapaan sa rehiyon dahil sa ambisyon ng ilan na maghari-harian. Sa harap ng mga lider ng ASEAN, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos na huwag gumawa ng anumang hakbang na makapagpapalala sa tensyon sa West Philippine Sea. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. Walang direktang tinukoy na bansa ang Pangulo, pero sa pagharap ni Chinese Premier Li Qiang sa ASEAN-China Summit, iginit niyang sumusunod daw sila sa batas at idinadaan sa pag-uusap ang hindi pagkakaunawaan. We seek common ground while setting aside differences, properly handle disagreements through dialogue and consultation, and consistently deepen practical cooperation in the traditional and non-traditional security fields. Ang mga pahayag ginawa kasunod ng magkakasunod na insidente ng pangaharas ng China kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Naglabas pa ang China ng 10-dash line map na umaangkin sa halos buong South China Sea. Hindi lang minsang pinuna ang kaibahan ng mga binibitiwang salita ng China sa pinapakita nitong aksyon sa West Philippine Sea. We cannot emphasize enough that actions, not words, should be the ultimate measure of our commitment to securing peace and stability in the South China Sea. Anything else simply does not suffice. Isang paraan sana para maayos ang sitwasyon ang isinusulong ng Pilipinas sa Code of Conduct o COC sa South China Sea. Pero hindi ito matapos-tapos, kaya panawagan ng Pangulo. The early conclusion of an effective and substantive COC that is in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS, remains the goal for ASEAN and for China. Sinuportahan ito ng South Korea at Japan, mga dialogue partner ng ASEAN. Tugon naman ng China, huwag sana magkampihan. To keep differences under control, what is essential now is to oppose picking sides, oppose bloc confrontation, and oppose a new Cold War, and to ensure that disagreements and disputes among countries are properly handled. Samantala, Mel, nagkaroon ng one-on-one o bilateral meeting si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau at kinilala ni Trudeau ang malaking ambag ng lumalaking Filipino community sa Canada at inimbitahan niyang bumisita ang Pangulo sa Canada sa susunod na taon. Samantala, pinuna naman ang mga larawan na lumabas online kung saan makikitang baliktad ang watawat ng Pilipinas sa nangyaring bilateral meeting. Ayon sa Department of Foreign Affairs, honest mistake ito at wala raw kasalanan ang protocol officers. Samantala, si Vice President Kamala Harris naman ang naging kinatawan ng Amerika sa ASEAN-US Summit kung saan nagpahayag ng suporta ang Amerika sa ASEAN at pinagtibay nito ang commitment sa pagpapaunlad ng rehiyon. Bukod sa mga pulong sa mga lider ng iba't ibang bansa, aabot raw sa mahigit 20 milyong dolyar ang naisarang investment ng Pangulo sa larangan ng agrikultura at business development sa pulong niya sa mga negosyante at mamumuhunan dito. At live mula sa Jakarta, Indonesia para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.